Pabalik na sa trabaho, pauwi ka na ba? Aba, kahit nasaan ka, dapat alam mo pa rin ang nangyayari sa paligid mo. Mas magandang pasadahan na muna ang mga latest na mga balita. Oras na ng rush hour. Oras na din na malaman ang updated na mga pangyayari. DWIZ Pasada Balita. Pakinggan sa lahat ng DWIZ sa buong bansa. Panoorin ng live sa DWIZ Facebook at YouTube at free-to-air channel na Aliw 23. DWIZ Pasada Balita. Pampalakasan, North 4th at Terra Firma kapwa nanalo sa PBA. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Bañez. Pasada Balita. At sa detalye mga nagbabagang balita sa Pasada Balita, aarangkada na ngayong araw ang ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne, kung saan lalahok mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa nasabing event, inaasahang susuportahan ni PBBM ang pagpapatibay ng kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at Australia sa mga mahalagang usapin tulad ng pagpapatupad ng international law sa West Philippine Sea. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang departure statement na magkakaroon siya ng bilateral meeting sa mga leader ng Cambodia at New Zealand. Inaasahang makikipagpulong din ang Pangulo kasama ang mga business leaders at magbibigay ng mensahe sa Lowy Institute. Makikipagkita rin ang Pangulo kasama ang Philippine delegation sa Filipino community. Matatandaan kahapon ng hapon, dumating sa Melbourne, Australia si PBBM kung saan mainit siyang sinalubong ng Australian government officials sa mismong airport kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at ang buong delegasyon ng Pilipinas sa ASEAN-Australia Special Summit. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, posisyon ng bansa sa iba't ibang usapin, inaasahang ilalahad ni Pangulong Marcos sa leaders engagement ng ASEAN-Australia Special Summit. Detalye direct from Melbourne. Patrol 13, Gilbert Perdes. Magandang pagkakataon ang unang leaders level engagement na dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Melbourne, Australia para mailahad nito ang posisyon ng Pilipinas hinggil sa iba't ibang issue. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, magsisilbing setting of tone ito para sa Dialogue Partner Summit na nakatakda naman sa Oktubre. Dadalo rin ang presidente sa dalawang main engagement sa summit na ito at ito ay ang Leaders Plenary at Leaders Retreat
Sa Leaders Plenary ay magkakaroon ng review ang mga leaders sa ASEAN-Australia Cooperation habang dito rin sila maglalahad ng mga mungkahi sa kung paano raw palalakasin lalo na ang kooperasyon. Sa Leaders Retreat naman ay dito magpapalitan ng kanya-kanyang pananaw ang mga leader hinggil sa ilang mahalagang geopolitical development at iba pang issue na nakakaapekto sa rehiyon. Mula rito sa Melbourne, Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang Metodong As, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pang tampok na balita, ibinabala ng Pag-asa na posible pang maranasan ang pinakamalalang epekto ng El Nino sa bansa. Ayon sa Pag-asa, asahan na ang temperaturang aabot sa 40 degrees Celsius, partikular sa Northern Luzon, kasabay na rin ang pagtaas ng heat index. Sinabi naman ni Ana Lisa Solis, hepe ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction, na tagtuyot noong Enero at inaasahang hihina na ito, mararanasan na lamang ang seksyon, bagamat nararamdaman ng peak sa susunod na 3 buwan ang epekto nito. Batay sa datos ng Pag-asa, 24 na lalawigan sa bansa ang makararanas ng meteorological drought conditions o hindi bababa sa 60% reduction mula sa average rainfall para sa 3 magkakasunod na buwan o 20 hanggang 60% reduction mula sa average sa loob ng 5 magkakasunod na buwan. Muli namang nanawagan ng pamahalaan sa publiko na magtipid ng tubig sa gitna na rin ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa mga dam sa bansa. Pasada Balita! Samantala, binigyang diin ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na hindi pa kailangan ang deklarasyon ng state of calamity sa bansa. Ito'y sa kabila ng lumalawak na pinsala, bunsod na rin ang epekto ng El Nino phenomenon. Git pa ni Yusek Nepomuceno, magkakaiba ang sitwasyon sa bawat lalawigan kaya dapat munang tignan ang kalagayan sa ibang lugar bago ang opisyal na deklarasyon. Ginawa ni Yusek Nepomuceno pahayag sa kanyang pagbisita sa Bulalakaw, Oriental Mindoro na isinailalim na sa state of calamity kamakailan. Nabatid na 50 lalawigan sa bansa ang tinatayang makararanas ng matinding tagtuyot sa mga susunod na buwan. Pasada Balita! Dahil naman sa magkakaibang epekto sa bawat rehiyon, patuloy na pinag-aaralan ng pamahalaan ang iba't ibang klase ng pagtugon sa El Nino. Inihalimbawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang epekto ng nararanasang El Nino sa Luzon at Visayas, partikular sa Western Visayas na matindi ang tagtuyot at kulang na ang supply ng tubig. Ibang diskarte naman anya ang pagtugon ang kailangan na may apply sa Mindanao, lalo na sa Southern Mindanao na nilulubog naman ng tubig baha. Matandaan kamakailan lamang, nagtungo ng Agusan del Sur ang Pangulo at personal na ininspeksyon ang lawak ng pinsala na magkasabay na lakas ng ulan at shearline na nagdulot ng malawakang pagbaha doon. Pasada Balita! Samantala, inatasan na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sina NFA Administrator Roderico Bioco at Assistant Administrator for Operations Lemuel Pagayunan na mag-leave na muna. Kasabay sa gumugulong pang investigasyon sa nasabing ilegal na pagbibenta ng NFA rice sa ilang mga piling trailer. Ayon kay Secretary Laurel, paraan ito para matiyak ang pagiging patas sa pagsisiyasat mula sa magkabilang panig. Sa ngayon, inabusuhan na niya si Executive Secretary Lucas Bersamin sa nagpapatuloy na internal investigation kaugnay sa nasabing issue. Pasada Balita! Samantala, maghahain si Senate Committee on Agriculture Chairperson Cynthia Villar
ng resolusyon para paimbestigahan ang panibagong issue sa National Food Authority. Kaugnay pa rin ito ng kinasasangkutan ng ilang opisyal ng NFA na sinasabing illegal na nagbenta ng bigas sa ilang traders sa mababang halaga na hindi dumaan sa bidding. Ayon kay Senator Villar, magkakasa ng investigasyon ng kanyang komite hinggil sa issue. Matagal na anyang issue ang illegal na pagbebenta ng NFA ng bigas sa mga piling traders sa murang halaga dahilan kaya naman ipinasa ang Rice Tarification Law. Gate pa ng senador, nalabag sa batas ang ginawa ng ilang NFA officials dahil ang bigas na subsidize ang pamahalaan ay dapat na ibinebenta sa mga tao para makamura, lalo na sa mga mahihirap at hindi sa mga trader na lalo pang kumikita sa nasabing anomalya. Pasada Balita! Sa oras na 14:30 minuto na makalipas ang 7:00 ng umaga, tumanggap naman tayong muli ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Tulong pinansyal sa private education dapat maging solusyon sa problema ng masisikip na silid-araran sa mga public school. Detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Pinuna ni Senator Win Gatchalian ang kawalan ng linaw kung epektibo nga bang natutugunan ng government assistance to student and teachers in private education o GASPE ang mga isyong may kinalaman sa sobrang siksikan sa mga pampublikong paaralan. Lumabas kasi sa isang performance audit report ng Commission on Audit o COA noong 2018 na limitado ang datos ng Department of Education sa mga epekto ng GASPE sa pagdecongest ng mga pampublikong eskwelahan. Pinuna rin ng Commission na walang malinaw na performance indicators ang programa at para kay Gatchalian, dapat tutukan na naturang programa ang mga lugar kung saan may pinakamaraming nagsisiksikang public schools. Gate ng senador, parang lumalabas na hindi malinaw ang mga panuntunan. Dapat anyang tutukan ang mga lugar na may maraming nagsisiksika mga estudyante. Ngunit batay sa pag-aaral ng COA, walang malinaw na polisiya kung saan dapat ipatupad ang Education Service Contracting o yung ESC at ang voucher program. Ang ESC ay isang partnership program sa ilalim ng GASPE kung saan binabayaran ng pamahalaan ang matrikula at iba pang bayarin ng mga benepisyaryong mag-aaral mula sa mga pampublikong paaralan na napupunta sa mga private schools na kinontrata ng DepEd. Ito sa Patrol 19, Cele Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, pagtaas ng benepisyo mula sa PhilHealth para sa mga may breast cancer, ikinalugod ng Kamara. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Ikinatuwa ng mababang kapulungan ng Kongreso sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez ang desisyon ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na taasan ang benefit package para sa mga may karamdamang breast cancer o kanser sa dibdib, kung saan tataas ang Z-Benefits package ng 1,400% o katumbas ng 1.4 million pesos, higit na malaki mula sa kasalukuyang 100,000 pesos. Ayon kay Romualdez, ikinalulugod niya ito dahil kahit papaano ay gagaan ang gastusin ng mga pasyente at kanilang pamilya sa makikipaglaban sa naturang sakit. Punto pa nito, mahalaga ang nasabing hakbang tungo sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa Pilipinas, kaya't napapanahon na rin na palawakin niya ang benepisyo para sa early detection ng kanser. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may totong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, Judge sa Oriental Mindoro sinibak sa pwesto ng Korte Suprema. Detalye, Patrol 5, Aya Yupangco. Sinibak ng Korte Suprema sa tungkulin si Judge Darlene Reyes, ang acting presiding judge, Regional Trial Court Branch 43 ng Rojas City, Oriental Mindoro,
at acting presiding judge ng RTC Branch 39. Sa desisyon ng Supreme Court in Bank, napatunayan na kinikilan ng salapi ni Judge Reyes ang mga abogado at ang mga litigant sa kanyang sala, kasama na rin yung mga local official ng pamahalaan. Sa pagdismiss sa hukom, pinaliwanag ng kataas-taasang hukuman na nagkasala si Judge Reyes sa kasong gross misconduct. Natuklasan ang pangingikil ni Judge Reyes nang ilipat kay Judge Josephine Carranzo na naitalagang judge ng RTC Branch 39 ang laptop na naka-assign kay Judge Reyes. Nakita sa laptop ang madalas na pagkikipag-usap ng hukom kina Attorney Eduardo Maxino, Attorney Marlo Masangkay, Attorney Lisander Lascano Pitisanan at Mayor Joselito Malabanan, at ang paghingi ng salapi kapalit ang paborabling desisyon. Bukod sa pagtanggal sa tungkulin, kinansilan na rin ng Korte Suprema ang mga retirement benefits ni Judge Reyes maliban sa kanyang leave credits. Pinagbawalan na rin itong magtrabaho sa lahat ng sangay at mga ahensya ng pamahalaan o gobyerno, gayon din sa mga korporasyong pag-aari ng pamahalaan o mga GOCC. It is Patrol number 5. Ayaw pang para simple matulong lakas. DWIC. Nababalita na tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Vice President Sara Duterte itinalaga bilang caretaker ni Pangulong BBM. Detalye live and direct mula sa Melbourne, Australia. Nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Yes, tinalaga nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte bilang caretaker ng bansa habang dumadalo siya rito sa ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne. Itong kinumpirma ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafile. Ibig sabihin, si VP Sara muna mamamahala sa bansa habang hanggang sa oras na makabalik na nga siya sa Pilipinas. Noong Pebrero 28 hanggang 29, matatandang pimahe din si BBM para sa kanyang state visit sa Canberra na inaasahan namang magbabalik ngayong Merkules, Marso. Sa isa ngayon ay unang dinaluhan ng Pangulo ang isang bilateral meeting kasama si Cambodian Prime Minister Han Monay. At sa ngayon ay nagpapatuloy naman ang business forum dito sa The Ritz Hotel dito sa Melbourne. At maya-maya magbibigay tayo ng update kaugnay ng kaganapang ito. Mula pa rin dito sa Melbourne, Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, preparasyon ng PNP para sa Women's Month celebration ngayong buwan, kasado na. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Handa na ang pambansang pulisya para sa Women's Month celebration ngayong Marso. Ayon kay PNP Women and Children Protection Center Director Brigadier General Portia Manalad, ngayong araw ang kick-off ng mga programa ng PNP para sa mga kababaihan. Ilan lamang aniya dito ang mga internal program na hawak ng DPCR at pagsasagawa ng malalimang investigation sa mga kaso na nasa ilalim naman ng kanila aniyang tanggapan. Lain ito, ani Brigadier General Manalad, na masiguro na napoprotektahan ang lahat ng kababaihan sa bansa, hindi lamang ngayong buwan, kundi sa lahat ng oras o pagkakataon. Giit ng opisyal, kailangang matutukan at masawata ang mga kaso ng pang-aabuso sa mga kababaihan gaya ng rape, paglabag sa RA 9262 o Violence Against Women and Children at acts of lasciviousness. Ito si Patrol 17, Chopel Pelenio. Para sa impilang may tolong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, sa iba pang tampok na balita sa inyong nag-iisang Pasada Balita, posibleng maging 8 ang bilang ng mga senador na boboto o bumoto laban sa resolution of both houses number 6 na layong amyendahan ang ilang probisyon ng 1987 Constitution. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni o binigyang diin ni Senator Coco Pimentel
na dapat makakuha ng 3/4 vote upang maaprubahan ang economic charter change. Kaugnay nito, pinangalanan naman ng senador ang ilan pang kontra sa Chacha. Sa ngayon, baka 8. Kung let us say, mabawas-bawasan, pwede pang 7. But at any rate, sa RBH 6 na pending ngayon sa Senado, nasa parehong side kami ni Senator Cynthia Villar. Kami ni Deputy Minority Leader Risa Ontiveros. So siguro 3 na kami. Siguro si Mark Villar, susunod naman kay Senator Cynthia Villar. So 4 na po yun. Kalahati na ng 8 yun. Ipinunto pa ni Senator Pimentel na maraming problema ang bansa na mas dapat unahin kung kaya't hindi pa napapanahon ang naisulong ang nasabing panukala. BH6 na pending ngayon sa Senado, nasa parehong side kami ni Senator Cynthia Villar. Kami ni Deputy Minority Leader Risa Ontiveros. So siguro 3 na kami. Siguro si Mark Villar, susunod naman kay Senator Cynthia Villar. Panahon ngayon, maraming problema ang mundo. Hindi lang maraming problema ang bansa, maraming problema ang mundo. Ngayon gusto natin, i-distract natin ang sarili natin sa issue na ito. Kaya ang sagot ko dyan, wag na muna, tama na ang gulo. Yan po ang tinig ni Senator Coco Pimentel sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Tiniyak naman ng Kamara na tuloy pa rin ang kanilang pagtalakay sa Resolution of Both House No. 7 o ang panukalang amyenda sa Konstitusyon. Ito'y kahit pa inihayag mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng isabay ang plebisito sa 2025 midterm elections. Isasala ngayong araw sa deliberasyon ng Article 14, Paragraph 2, Section 4 na may kaugnayan sa education, science, technology, arts, school trends at sports. Habang sa Martes naman inaasahang tatalakayin ang Article 16 o general provisions tungkol sa advertisement. Pasada Balita! Sa lahat ng DWIZ sa buong bansa. Panoorin ang live sa DWIZ Facebook at YouTube at free-to-air channel na Aliw 23. Pasada Balita! Sa oras na 30 minuto na makalipas ang ika-7 ng umaga, muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. All-women session ikakasa sa plenaryo ng Kamara mamayang hapon. Detalye nagbabalik, Patrol 11, Tina Nolasco. Magsasagawa mamayang 4:00 ng hapon ng sesyon sa plenaryo ng Kamara na pangunahan ng mga babaeng kongresista bilang pagdiriwang sa buwan ng mga kababaihan ngayong Marso, kung saan itinalaga ni House Speaker Martin Romualdez ang ilang mga miyembro upang magsilbing presider ng sesyon alinsunod sa Section 15, Rule 4 ng House Rules. Kabilang narito sina Marikina City Representative Sala Kimbo, Bulacan Representative Lina Bel Villarica, Pangasinan Representative Martin Agabas, Zamboanga del Norte Representative Glona Labad-Labad, at Bataan Representative Geraldine Roman. Magisilbi ng mga House Majority Leader si Bataan Representative Maria Angela Garcia at Minority Leader si Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera. Ayon kay Romualdez, ang naturang hakbang ay pagbibigay halaga ng liderato ng mababang kapulungan sa tungkuling ginagampanan ng mga babae at pagbuo ng batas at salipunan. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, mga empleyado ng NFA minungkahing alukin na lamang ng early retirement upang mabuwag na ang nasabing tanggapan.
Detalye nagbabalik, Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Para tuluyan ng mabuwag ang National Food Authority o NFA, makabubuting alokin na lang daw ang mga empleyado nito ng early retirement. Ito niyag ni Senate Committee on Agriculture and Food Chairman Senator Cynthia Villar. Ngayong naharap na naman sa kontrobersya ang mga taga-NFA makaraang magbenta ng bigas sa mga trader nang hindi dumaan sa bidding at sa mababa o paluging presyo. Ayon kay Senator Villar, noong ipinasa nila ang rice tarification law, hiniling sa kanya ng Department of Finance na ipa-abolish ang NFA. Pero iginiit daw niya na malamang ulanin siya ng batikos dahil sa 4,000 empleyado ang mawawala ng trabaho. Ginawaan niya ng DOF ay nalok na magandang retirement package ang mga taga-NFA pero kalahati lang daw ng mga empleyado ang nag-avail nito. Ayon kay Villar, ngayong may panibagong irregularidad na kinasasangkutan ng NFA ay mas makabubuting alokin na natitirang empleyado ng early retirement para tuluyan ng maipasara ang naturang ahensya ng gobyerno. Iimbestigahan ng komiting pinamumunuan ni Senator Villar ang kinakaharap ngayon na panibagong kontrobersya ng NFA. Conforme si Villar sa panawagan ni Agriculture Secretary Francisco Chularel na mag-leave of absence na muna ang mga taga-NFA na nasasangkot sa kontrobersya. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, Bureau of Immigration at PDEA lumagda sa isang kasunduan para mapalakas ang kanilang hakbang kontra illegal drug trafficking. Detalye nagbabalik, Patrol 5, Aya Yupanco. Pumirma sa isang kasunduan ang Bureau of Immigration at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para mapalakas ang kanilang mga hakbang kontra illegal drug trafficking. Pinakunahan ito ni BI Commissioner Norman Tansinko at PDEA Director General Moro Virgilio Lasso, kung saan nagtutulong ang dalawang ahensya ng pamahalaan upang mapigilan ang tangkang pagpasok sa bansa ng anumang uri ng illegal na droga. Kasama na dito ang pagtukoy at pag-aresto sa mga individual na nagdadala ng droga, lalo na sa mga paliparan. Bukod dito, ibabahagi rin ng BI sa PDEA ng mga impormasyon sa mga foreign nationals na hinihinalang may kaugnayan sa illegal na droga upang mamonitor ang mga ito at malaman ang mga kasabwat. Naniniwala ang BI at PDEA na sa pamamagitan ng kanilang ugnayan ay tuluyan ang mapipigilan yung mga drug traffickers na nagbabagsak ng droga sa bansa. Ito pa number 5. Ay yung pangkaparisan Pelamato ng Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Sa iba pang tampok na balita, diskumpiyado si Senator Amy Marcos sa panukalang gawing legal ang medical marijuana sa bansa. Ayon kay Senator Amy, hindi siya kabilang sa 13 senador na lumagda sa Senate Committee Report 2010 o 210 dahil nakukulangan siya sa safeguards nito. Hindi pa niya malinaw ang Senate Bill 2573 at walang maghigpit na probisyon kaya't naniniwala siyang dapat pa itong pag-aralang mabuti. Nangangamba ang presidential sister na maabuso ang panukala lalo't hindi nakadetalye rito kung sino ang mga ngasiwa, magbabantay, manghuhuli at magpaparusa sakaling mauwi sa recreational ang medical use. Partikular na nais makita ni Super Ate ang paghihigpit sa regulation, control at enforcement sa panukalang batas upang hindi magaya sa ibang bansa na nauwi sa recreational ang paggamit ng damo. Sa galing-anya ng mga Pilipino, nagmuha ng paraan, hindi imposibleng magpagawa ang mga ito ng reseta para illegal na makagamit ng marijuana, lalo't napepeke ang ilang identification card tulad na lamang ng PWID para magkaroon ng access sa medical cannabis. Pasada Balita! Samantala, ipinapareview naman ni Senator J.V. Ejercito sa pamahalaan ng social programs ng DSWD at Department of Labor and Employment, partikular ang pamamahagi ng ayuda sa mga mahihirap. Ayon kay Senator Ejercito, dapat na maripaso
ang pamamahagi ng ayuda para matiyak na tama ang nasa listahan at mga karapat-dapat ang makakatanggap ng benepisyo. Inirekomenda rin ng senador na kung maaari, baguhin ang mekanismo ng pamimigay ng ayuda dahil hindi rin maganda kung kasama ang mga politiko sa pamamahagi ng tulong. Kung maaari rin anya, gawing uniform o pare-pareho na lamang ang ayuda program dahil mahirap din na kanya-kanya o kanya-kanyang description ang mga ahensya. Kaya naman apila ng senador sa DSWD at DOLE, pag-aralan pa ng gusto ang pamamahagi ng ayuda. Pasada Balita! Para po sa mga bumabiyahe, mga motorista, makinig na maigi ha, dahil may dagdag bawas po ang presyo ng mga produktong petrolyo inaasahan bukas, araw ng Martes. Asahan na po ang bawas presyo ng 20 sentimo hanggang 40 sentimo sa kada litro ng kerosene o gas. Gayon din ang pagkakaroon ng tapyas presyo na aabot sa 30 hanggang 50 sentimo sa kada litro ng diesel. Sisinit naman sa 40 hanggang 60 sentimo ang kada litro ng gasolina. Pasada Balita! Samantala, sumadsad ang retail price ng galunggong sa 50 piso kada kilo. Ito ang inanunsyo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa peak o rurok ng fishing season sa bansa. Ayon kay BIFAR spokesman Nazario Briguera, pinapayagan na ang mga commercial fishers na magsagawa ng operasyon o pangingisda sa Visayan Sea, Zamboanga Peninsula at Palawan kasunod ng pagtatapos ng closed fishing season noong Pebrero 15. Dagdag pa ni spokesman Briguera, inaasahang magkakaroon ng paggalaw sa retail price ng isda sa Holy Week dahil maraming Katoliko ang hindi nakain o kumakain ng karne. Pasada Balita! Binigyang din naman ni Senator Cynthia Villar na hindi dapat umasa ang Pilipinas sa imported na mamoy. Ayon kay Senator Villar, tiwala siya sa koneksyon ng mga hog producer sa institution o institutional market tulad ng mga hotel at restaurant. Ito anya ang tugon upang hindi umasa ang pamahalaan sa imported na baboy kung saan dapat ibigay ng mga hog producer ang dekalidad na karne sa mga mamimili sa abot kayang halaga. Samantala, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang rehiyon ng Calabarzon, Central Luzon, Northern Mindanao, Central Visayas, Davao Region at Zamboanga Peninsula ang may pinakamataas na bilang ng produksyon ng baboy sa bansa. Gayunman, isa pa rin ang Pilipinas sa may kinakarap na hamon sa industriya ng baboy dahil rin sa epekto ng African Swine Fever. Pasada Balita! Sa oras na 20 minuto na lamang, alas 8 na ng umaga, pinuri ni House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda ang Bureau of Customs sa pagkakasabat ng mahigit 3 bilyong pisong halaga ng smuggled electronic cigarettes sa magkahiwalay na raid sa Malabon at Parañaque City. Kinilala ni Congressman Albay si Customs Commissioner Bienvenido Rubio at grupo nito sa pagkakaharang sa malaking bulto ng kontrabando. Ayon kay Congressman Salceda, muling nasangkot ang Flava brand ng vapes na inibisigahan ng kanyang komite dahil sa 1.4 billion peso tax evasion case. Na-recover sa warehouse sa San Dionisio, Parañaque City ang 1.5 million pieces ng Flava brand e-cigarette at iba't ibang flavor nito na aabot sa 1.53 billion pesos ang halaga kasama na ang excise tax na dapat bayaran. Nais anyang ipasara ng komite ang Flava Corporation at ang pagkakasabat sa mga smuggled cigarettes o e-cigarettes ay patuloy na lumalakas pa ang kaso laban sa nasabing manufacturer. Pasada Balita! Samantala, 13 dayuhan inaresto ng Bureau of Immigration dahil sa illegal na pagtatrabaho.
detalye, nagbabalik, Patrol 5, Aya Yupanco. Isinasailalim na sa deportation proceedings yung 13 Vietnamese na inaresto dahil sa illegal na pagpapatakbo ng health spa at clinics. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, mananatili sa pasilidad ng immigration sa Bikutan Taguig ang 13 Vietnamese habang hindi pa nare-resolve ng Board of Commissioners ang kanilang mga kaso. Una nang iniutos ni Tansinco ang pagdakip sa 13 Vietnamese matapos makumpirma na sangkot sa illegal operation ng health spa at clinic sa Makati City. Hinuli ang 13 dayuhan sa 4 na magkakahiwalay na clinic sa Makati, Parañaque at Pasay City noong February 29. Walang naipakitang dokumento ang mga nasabing dayuhan sa pagtatrabaho dito sa Pilipinas. Ito si Patrol number 5 ay pang kaparasyon pala metode ng lakas, DWIC. Nababalita na tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Maas ang inflation sa bansa para sa nakalipas na buwan. Ito'y dahil na rin sa pagmahal ng presyo ng ilang pangunahing pagkain at petrolyo. Batay sa isang poll ng mga analyst, tinatayang aabot sa 3.1% ang inflation sa Pebrero. Mas mataas ito kumpara sa 2.8% na naitala naman noong Enero. Gayunman, nasa pagitan nito ng 2.8 hanggang 3.6% na pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa inflation sa buwan ng Pebrero. Pasada Balita. Samantala, tutol ang Federation of Free Workers sa panukalang installment o utay-utay na pagbibigay ng legislated wage hike. Paliwanag ni FFW Women's Network Vice President Arta Maines, ito'y dahil hihina ang potential economic stimulus na tataas kapag hindi inunti-unti ang aumento sa sweldo. Kaugnay nito, isinusulong ng labor group ang 150 pisong legislated wage hike sa lahat ng manggagawa upang mapataas ang purchasing power o paggastos ng mga empleyado na magpapalaguan nila sa aktibidad ng ekonomiya. Dagdag pa ng naturang grupo, epektibo ang 25 pisong aumento sa sahod noong 1989 dahil hindi nangyari ang pinangangambahang pagkawala ng trabaho ng marami sa kabila ng mga kudeta. Giit pa ng labor group, tumaas pa ang gross domestic product sa bansa sa 5.8% mula 1989 hanggang Asian Financial Crisis noong 1997. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, puspusa na ang paghahanda ng Philippine National Police para sa 2025 midterm elections. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, nagkaroon na sila ng inisyal na pulong kasama ang Commission on Elections para sa nalalapit na halalan. Sisiguraduhin anya ng PNP na mapapababa ang bilang ng election-related incidents sa 2025 elections. Paliwanag pa ni Colonel Fajardo, nagkaroon ng bahagyang pagtaas sa bilang ng insidente kaugnay sa nakalipas na eleksyon. Gayunman, sinabi naman ng PNP na magkakaroon sila ng command conference sa March 4 o ngayong araw nito kaugnay naman sa pagdaraos ng plebisito sa area ng Marawi. Pasada Balita. Tiniyak naman ng COMELEC sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na tatakpan ang mga kamera na nakalagay sa automated counting machines sa oras ng botohan. Ito'y matapos ang pahayag ng poll watchdog na maaaring maisaalang-alang ang privacy ng mga botante sa paglalagay ng mga kamera sa mga vote counting machine. Aminado naman ng COMELEC na hindi nga ideal ang paglalagay ng joint venture ng Miro Systems, Integrated Computer Systems, St. Timothy Construction Corporation at Centerpoint Solutions Technologies Incorporated ng kamera sa mga ACM. Dahil dito, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia
Nasisiguruhin ng kanyang tanggapan na hindi makakakuha ang kamera ng anumang larawan bukod sa QR code na siya namang gagamitin para source code review sa naturang eleksyon. Pasada Balita. Ipinatawag na ng Manila International Airport ang airport housekeeping, exterminators at iba pang service providers sa paliparan matapos makita ang iba't ibang peste sa Ninoy Aquino International Airport. Ito'y matapos mag-viral ang mga video ng pagkaroon ng surot sa mga upuan sa NAIA at daga sa Terminal 3. Namataan din ang isang ipis sa isang upuan sa departure area naman ng nasabing terminal. Ayon sa uploader, alam na nila ang naunang dalawang insidente kaya't naka-alerto na sila habang naghihintay ng kanilang flight. Ngunit, hindi nila inaasahan na sila mismo ang makararanas ng kaparehong pangyayari. Matapos mag-viral ang kanilang post, umaasa ang mga ito na magsilbing aral at pagkakataon ng mga naturang insidente sa pamunuan ng NAIA na paghusayin pa ang serbisyo at huwag isang tabi ang kaligtasan at kapakanan ng bawat pasahero. Pasada Balita. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Pinuri ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. ang pagpayag ng Metro Manila Council ng 3 taong moratorium sa amusement tax. Ayon kay Secretary Abalos, malaking hakbang ito upang makatulong sa pelikulang Pilipino. Matatandang inanunsyo ni Metro Manila Development Authority Chairman Don Artes na iraratipika ng mga lokal na pamahalaan sa National Capital Region ang ordinansa para suportahan ang resolusyon na ipinasa ng MMC na nagtatanggal ng amusement tax sa mga pelikulang Pilipino sa Metro Manila. Kaugnay nito na ayon din sa Section 140 ng Local Government Code of 1991, ang nabanggit na resolusyon na nakasaad na maaaring magpataw ng amusement tax ang isang lalawigan na makokolekta sa mga proprietors, lessees o operators ng mga teatro, sinihan at mga concert hall. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 36 ang patay habang 50 ang sugatan matapos ang malawakang landslide bunsod ng malakas na ulan sa Pakistan. Ayon sa Provincial Disaster Management Authority, kabilang sa mga namatay, ang halos sa mga bata at mga kababaihan na mula sa iba't ibang lugar sa Pakistan. Kinumpirma naman ng Chief Minister ng Balochistan na halos 700 kabahayan ang nasira at lumubog dulot ng baha kung saan may iba pang mga residente ang hirap na ilikas. Paalala naman ng mga otoridad sa mga turista na huwag na munang maglakbay sa Scenic North dahil sa kondisyon ng panahon. Nabatid na maraming turista ang na-stranded sa nasabing lugar dahil pa rin sa malakas na buhos ng ulan. Pasada Balita. Samantala para sa ating good news. Magbibigay ang Philippine Coast Guard ng libreng sakay sa bus sa mga babaeng commuter sa mga piling araw ngayong buwan ng Marso. Ito'y bilang pagdiriwang ng Women's Month kung saan ang serbisyo ay maaaring magamit ng lahat ng mga Juana. Sila Marites hindi kasama, sila Maricon hindi. Sa Marso 6 at 13 at 20. Ang nasabing proyekto na pinangunahan ng Gender and Development Center ng PCG ay tatakbo mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange hanggang Cubao, Quezon City at vice versa. Pasada Balita. Bago lamang po ako tuluyang magpaalam, pinapaabot ko lamang po yung amin pong taus-pusong pakikiramay sa pamilya ng aking pinsang buo po, si Janice Ann Pabalan Manapat na namayapa po nung nakaraang araw.
At para po sa kabatiran ng iba pa naming mga kamag-anak, makikisuyo lang po ako, mga taga-DWIZ. Yung pong kanyang labi ay nasa Funeraria National sa Araneta Avenue. At hanggang Tuesday po yan ng gabi. At nakatakda po siyang i-cremate sa Wednesday. At wala pa pong definite time. Again, sa lahat po ng mga nagmamahal, sa aking pinsang buong si Janice sa Pabalan, Manapat, kami po itaos pusong nakikiramay. At hanggang bukas po, nandun pa rin po siya sa Funeraria National sa Araneta Avenue, Quezon City. At sumayin niyo po ang unang-unang edisyon ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Maraming salamat mga kabalitaktakan, mga kabalitaan. Patuloy niyo pong suportahan ang programang ito. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, Johnny Bañez. Antabayanan po ang susunod na palatuntunang Karambola. Ingat! Bye! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita.